Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Demonyitang Kapitbahay. Ano tong mga tuyong dahon na ito? Bakit nandito sa kanal sa tapat ng bahay namin? Natatandaan ko winalis ko ito. Tapos nilagay ko sa bakuran ng baklitang kapitbahay namin. Tapos, ipinalik niya dito. Aba teka nga, kinagalit talaga ako ng baklang ito Galit na pinuntahan ni Aling Goring ang katabing bahay. Kinalampag niya ang gate at hinampas pa ng dala niyang daspan na lata dahilan para lalong umingay ang tunog ng gate na bakal. Nakasalubong agad ang kilay ng kapitbahay niyang binabae na si Beverly. Nang buksan nito ang pinto. Ikaw na naman tanda? Hindi ka ba nagsasawa sa kakalampag sa gate ko? Natutulilig na ang tenga ko, no? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, wala kang ginawa kung hindi ang mambuisit. Ano na naman ba kailangan mong matanda ka? Hoy, lalaki naka-duster. Lumabas-labas ka nga din Ano itong ginawa mo sa kanal ko? Bakit mo tinapunan ng mga tuyong dahon? Tingnan mo't hindi na umaagos ang tubig Napakahusay mo talagang bakla ka. Talagang nangiinis ka ba? Lumabas ka rin Ingungudngud ko ang pagmamukha mo dito sa kanal ko. Total, amoy kanal ka na rin naman. Aba, ang matandang demonyitang to, nagbibintang na naman. Oy, matanong nga kita Bakit bang init-init ng dugo mo sa akin? Inaano ba kita? Lahat na lang ng pwede mong ibintang, sa akin mo binibintang. Kahit wala namang ebidensya. Sabi ko sa'yo dati pa, magpalagay ka ng CCTV dyan sa harap ng bahay mo para makikita mo kung sino yung gumagawa sa'yo ng kalokohang ganyan. Hindi yung ako kagad ang tinuturo mo. For your information hindi pa ako lumalabas ng bahay mula nang gumising ako. Kung hindi mo pa kinalampag ang gate ko, hindi naman ako dudungaw Hoy, huwag ka magpalusot. Makatimbakla ka. Lumabas ka dyan at alisin mo itong basura mo sa kanal ko. Dahil kung hindi ipapabarangay mo ako? Ang tagal mo nang sinabi yan pero hindi mo magawa-gawa. Kasi babalik din sa'yo ang lahat. Sa dami ng inis na sa'yo dito ng mga kapitbahay, baka mapatalsik ka dito. Kaya kung ako sa'yo, tumahimik ka na lang, okay? Anong tatahimik? Hindi ako pwedeng tumahimik lang at apihin dito sa lugar kung saan na ako tumanda. At lalong hindi ang kagaya mo magpapatahimik na lang sa akin. Hoy, tumanda ka na nga. Wala ka namang pinagkatandaan. Pasalamat ka nga at matanda na. Sinasagot-sagot lang kita pero punong-puno na ako sa iyo. Kung di lang ako pinipigilan ng mga kaibigan ko, ay nako, baka hindi ka na nakatayo dahil sa rayuma mo. Lalong sasakit yan. Sinong nirarayuma? Halika't lumabas ka. Tingnan natin kung sinong nirarayuma sa ating dalawa. Kaya pala nakita kita nung isang araw, iika-ika kang umuwi. Oy, talaga naman binabantay ng kilos ko Fan na fan kita. Nakagawa ka na ba ng fans club? Fans clubin mo ang mukha mong bakla ka. Lumabas ka dyan at linisin mo ito ay kinalat mo sa kanal ka. Linisin mo mag-isa? Pinapalinis mo? Bakit? Sumasakit bang rayuma mo? Hindi ka makayuko? Ay, kawawa ka naman tanda. Habang nagbabangayan ng dalawa, naabutan sila ng apo ni Aling Goring na si Nanding. Galing ito sa trabaho at habang papalapit ang binata ay nagkakamot na ito ng ulo. Oo. Ano na naman ba yan? Nasa kanto pa lang ako dinig na dinig ko na yung dakdakan yung dalawa Aba, abot na doon ang boses nyo Lola naman, ano naman to? Ay bakit ako? Sinusugot ko lang naman itong baklang pilit sumasapi sa asosasyon ng kababaihan dahil sa paglalagay niya ng mga tuyong dahon sa kanal. Tingnan mo, hindi na umaagos ang tubig. Mapanadya kasi ang baklang yan Lola, sigurado ka bang siya ang gumawa? Baka naman sugod ka lang ng sugod tapos bintang ng bintang. Lumapit na si Beverly at sumabat sa usapan na maglola. Ay, tama ka babe. Yang lola mo, palagi na lang akong sinusugod. Tingnan mo naman sinusunod ko na ang payo mo na kapag day off nasa loob lang ako ng bahay. Lumalabas lang ako kapag dumarating ka kasi iniiwasan ko ang demonyita mong lola. But
Look what she did. Sinugod ako at kinalampag ang gate ko. Balak yatang gibain oh. Just to bintang-bintang me. Ay nako, kausapin mo ang lola mo, babe. Kasi baka nag-uulyanin na yan. Muntik nang mahablot ni Aling Goreng ang mahabang buhok ni Beverly dahil sa galit nito. Mabuti na lang at maagap na nailayo ng binabaing kapitbahay ang kanyang sarili. Hay, ikaw na bakla ka. Ang lakas ng loob mo magsumbong sa apo ko. Saka anong babe ang pinagsasabi mo? Hindi ka ba kinakati sa pinagsasabi mo? Hoy, kahit balatan mo ng buhay ang apo ko, hindi ka nito papatulan. Puputulan ko ito kaysa naman mapunta sa'yo. Ay nako, lumayo-layo ka sa apo ko. Sinasabi ko sa'yo ha, huwag mong uubusin ang pasensya ko. Ipapakulam kita walang yaka. Ay, may pagbabanta. Nakakatakot naman. Lola, ano ka ba? Tara na nga sa loob. Nakakaya na sa mga kapitbahay Nag-iiskandalo ka na naman. Tara na, pumasok na tayo. Beverly, pasensya ka na ha. Patanda na kasi lola ko Lagi na lang high blood. Ikaw na sana ang bahalang umunawa ha. Ipalagi kong inuunawa ang lola mo, no? Basta para sa iyo, baby. O sige, ipasok mo na siya sa sa bahay. Hoy, bakit ba ako ang sinasaway mo, Nanding? Ako ba talagang papapasukin mo sa loob? Nagwawalis nga ako ng bakuran. Hindi ako titigil hanggat hindi inaalis ng baklitang yan ang duming inilagay niya sa kanal. Lola, ako na po mag-aalis nun. Sige na po, pumasok na tayo sa loob. Palagi na lang ganitong sitwasyon kada umuwi ako galing sa trabaho Pilit na hinatak ni Nanding ang kanyang lola hanggang sa maipasok niya ito sa loob ng bahay. Pagdating sa loob ay saka sila nagdakdakang maglola. La, ano ba yun? Hindi ka ba talaga titigil? Palagi mo nalang pinag-iinitan yung kapitbahay mong yun. Panigurado, ikaw rin na may kasalanan kung bakit may basura sa kanal mo, di ba? Hoy, Nanding! Yung mga tuyong dahon yon, galing yun sa puno ng mangga ng baklitang yon. Kapag nahuhulog, ako yung walis ng walis dahil nagpupuntahan sa bakuran natin. Ang kapal ng mukha niya. Ang tagal ko nang sinasabi na putulin na niya yung manggang yon dahil perwisyo. Porque hindi siya nagwawalis sa bakuran? Porque may pera siya na pang-upas sa tagawalis? Tapos ako tawang-tawa siya kapag nahihirapan ako. Ay nako, sigurado ako. Pinagtatawanan niya kapag nakikita akong nahihirapan ako. Kaya winawalis ko yung mga tuyong dahon at itinatapon sa bakuran niya. Tapos ang kapal ng mukha niya na ilagay sa kanal sa tapat ng bakuran natin. Oh, di ba nga tama ako? Ikaw na naman ang nagsimula. Tapos nagagalit ka kasi ibinabalik sa iyo yung ginawa mo. Ay nako, lola naman. Kung ayaw mong ma-high blood, manahimik ka. Ang dami mo nang nakakaaway na kapitbahay dahil sa ugali mo Hay Nanding, una sa lahat, dahon ng puno niya yon. Ibinabalik ko lang. Masama ba yon? Ikalawa, wala akong pakialam sa mga galit sa akin. Kapag alam kong nasa tama ako, bakit ako mananahimik? Ay nako, lola naman Wala na talaga ako masasabi pa sa'yo. Kapag napagkatuwaan ka, hindi ko alam kung ipapagamot kita Kapag ngayon yon, ay nako, deserve mo naman talaga. Dahil sa sinabi ni Nanding, nabatukan siya ni Aling Goreng, lalong nang gigil sa kanya ang matanda. Walang yang bata ka. Parang ipinagpapasalamat mo pa kapag may gumawa sa akin ng kalokohan. Ano, kapag kinulam ako ay binarang matutuwa ka? Ganon? Anong ugali yan? Saka subukan nilang saktan o paglaruan ako. Ibabalik ko yon sa kanila. Mas doble pa. Tatawa pa ako kapag nakita kong hirap na hirap sila. Ipagdasal ko pang matuluyan sila. Lalo ng baklitang yon. Isama mo na ang lahat ng mga bakla sa mundo. Mga salot sila. Oo. Dinamay mo na naman lahat. Ano ba kasalanan nila sa'yo? Makakati sila Inagaw ng baklang higad ang lolo mo. Kaya ang nanay mo lumaking walang ama. Lahat sila nag-aagawan ng lalaki. Ano, hindi naman sila tunay na babae. Nakakakuha lang sila ng lalaki sa pangaagaw at sa pera nila. Ay naku lola, hindi porket gano'n ang nangyari sa inyo ni lolo, lahat na ng bakla ganon. Nasa tao yun, wala yun sa gender. Sus ko naman Hoy, kanina mo pa ako tinataasan ng boses Nawawala ka na ng respeto. Ipinagtatanggol mo pa yung higad na yon. Lola, sige na po. Ayoko na makipagtalo.
Nagbihis na si Nanding pagkatapos ay lumabas na ng bahay. Saan ka pupunta? Lilinisin ko po yung kanal, tsaka magbabasketball muna ako. Magtatanggal ako ng inis sa labas. Kesa naman dito sa loob baka madagdagan pa. Sa paulit-ulit na buhay nila, palaging mainit ang dugo ni Aling Goreng sa kapitbahay nilang si Beverly. Kahit kaunting problema ay pinagdidiskitahan niya ito. Lagi niya itong iniinis para maubusan ng pasensya at umalis na sa lugar na yon. Pero ang ikinaiinis niya, hindi niya ito magawang itaboy. Dahil nabili na nito ang lupang kinatitirikan ng bahay ng bakla. Lalo pa siyang nabwisit kapag may mga bisita itong binabayarin. Naiirita siya sa ingay ng mga ito kapag nagkukwentuhan at nagtatawanan. Hanggang sa hindi na naman siya nakatiis at sinugod na naman niya si Beverly. Hoy, mga makakating higad! Abay anong oras na? Buhay na buhay pa rin ang kakatihan nyo? Kung ayaw niyong matulog, abay magpatulog kayo! Sabay-sabay na sumilip sa bintana sina Beverly at ang mga kaibigan nito. Tiningnan lang nila ang matanda at hindi na sinagot pa para hindi humaba ang usapan. Pero patuloy pa rin ang pagsisigaw ni Aling Goreng. Nagising naman si Nanding at kaagad siyang pinuntahan. Pilit na naman siyang hinahatak ng apo para ipasok sa loob ng kanilang bahay. Lola, ano ba? Gabing-gabi na. Nanunugod na naman kayo doon. Ang iingay nila hindi ako makatulog. Maingay sila kasi birthday ni Beverly ngayon. Normal lang yun. Hindi naman yan araw-araw mag-iingay dahil hindi naman araw-araw ang birthday ng tao. Pagbigyan nyo na po. Birthday lang kailangan na mag-ingay. Di ba nila alam ang curfew? Maaga pa para sa curfew. Kung hindi kayo makatulog, manood kayo ng TV. Nakakatulog naman kayo habang nanonood, di ba? Ay nako, ako itong lola mo na nadedehado pero sila ang pinagtatanggol mo. Tawagan mo yung nanay mo at sabi mong kunin ka na lang dito. Dalhin ka na lang doon sa Taiwan. Wala ka nang ginawa kung hindi ang pigilan ako. Nakakairita. Pag tinawagan ko si nanay, mas magagalit yun sa'yo. Akala mo ba kakampihan ka nun? Mana din sa'yo yung bunganga nun Para ka lang nakikipag-usap sa sarili mo. Dapat nga siguro isumbong kita kay nanay para tumino ka naman. Ilang araw na ang lumipas at nanahimik na si Aling Goreng sa pangangaway sa kanyang mga kapitbahay dahil sa iniinda niyang sakit. Naupo siya sa sofa at pinukpok niya ng kamao ang kanyang tuhod. Ano ba namang tuhod to? Bakit panay-panay ang sakit ngayon? Ang hirap na tuloy ilakad. Lalo kapag gabi na, ang kirot-kirot. Naku, kung di lang kita tuhod binutas na kita para malaman ko kung anong meron dyan sa loob. Tumayo siya at pumunta sa kusina. Nag-init siya ng tubig. Nang kumulo na ito, ay inilagay niya sa hot compress bag. Pagkatapos ay ipinatong niya ito sa kanyang tuhod. Habang tumatagal ay lalong kumikirot ang kanyang tuhod. Ano ba naman to? Lalong sumasakit. Parang may kumikibot sa loob. Parang may mga uod na naggalawan ng mainitan. Teka, uod? Aba, parang may mali Hindi kaya may kumukulam sa akin? Teka, akala niya ba'y maiisahan niya ako? Sigurado akong si Baklita na naman ang nanalbahi sa akin. Ang lakas talaga ng loob niyang ipakulam ako o baka siya mismo ang mangkukulam. Teka nga, humanda ka sa akin. Kahit hirap nang lumakad ay sinugod na naman niya si Beverly sa bahay nito. Kinalampag na naman niya ang gate. Nakakunot ang noo ni Beverly dahil naalimpungatan ito. Ikaw na naman? Ano ba yun, tanda? Namiss mo ba ako? Hindi mo kailangan mga lampag kung namimiss mo ko, Kumatok ka lang na maayos, pagbubuksan naman kita O ano kailangan mo? Hay, Baklita, kinukula mo ba ako? Ano? Ano naman pagbibintang yan? Wala ka na ba bang ibang maisip at naubusan ka na? Kaya kulam na ngayon? Alam mo, tanda, kung marunong ako ng karunungang itim, hindi lang kita kukulamin, babarangin pa kita. Di lumabas din ang totoo. Ikaw nga ang nananalbahi sa akin. Alisin mo ito inilagay mo sa tuhod ko. Kung ayaw mong ibalik ko sa iyo ito, nang mas matindi pa.
Hira, sumasakit lang ang tuhod, kulam na. Hindi ba pwedeng rayuma yan? Ay nako, magpa-doktor ka para maresetahan ka ng gamot. Natutulog ang tao mga abala. Ay nako, huwag ka sa akin magpatingin tanda kasi hindi ako doktor. Baka laso na ibigay ko sa'yo. Kapag nalaman kong ikaw ang gumagawa nito sa akin, humanda ka talaga, baklita ka. Higit pa ditong ibibigay kong sakit sa'yo. Hindi na pinatulan ni Beverly si Aling Goreng. Pinagsara na lang niya ito ng pinto. Inis na umuwi ang matanda. Hanggang sa gumabi na at hindi pa rin siya pinapatulog ng pananakit ng tuhod. Hola, bakit hindi ka mapakali? May problema ka ba? Itong tuhod ko kasi, panay ang sakit. Gusto ko nang tuklapin para makita ko kung anong meron dito. Hindi ako makatulog sa sakit. Baka nirarayuma ka. Nasa edad na naman Bukas mo patingin niyo sa doktor. Bibigyan kita ng pera ha. Hindi na kita masasaman kasi may pasok pa ako. Kausapin ko na lang si Mang Doming para maservisan kayo ng tricycle niya. Kaya ko pa naman maglakad. Ipapatingin ko muna ito kay Apo Dolor. Palagay ko talaga may nananalbay sa akin Siguro kinukulam na ako ng baklitang yon. Humanda talaga siya sa akin. Lola naman, ayan ka na naman sa pambibintang mo Unahin mo muna yung doktor bago ka pumunta sa albularyo. Bukas pag uwi ko hahanapin ko yung mga reseta ng tunay na doktor ha, hindi yan doktor-doktoran lang. Hindi na kumibo si Aling Goreng. Alam niyang kapag umalma siya ay isusumbong lang siya ng apo sa kanyang anak na nasa abroad. Hindi na naman siya tatantana ng bunganga ng anak. Sinunod niya ang utos ng apo na magpatingin sa doktor. Kinabukasan, inis na inis siya dahil sa dami ng gamot na ibinigay ng doktor. Hola, nasa na po yung reseta ng doktor? Nagpa-check up po ba kayo? Baka mamaya sa albularyo ka nagpunta ha. Lagot ka talaga kay nanay. Eto, ayan, tingnan mo. Sandamakmak ang gamot ko. Bakit daw po? Para saan lahat to? Walang yan, doktor yon. Tuhod ang sumasakit sa akin. Aba, kung ano-ano ang tiningnan. Kung ano-ano ibinigay na gamot at may vitamins pa. Ano akala niya sa katawan ko, mahina? Normal daw sa edad ko ang nirarayuma. O di ba? Sabi ko sa inyo, rayuma nga yan. May pakulam-kulam ka pa Hindi pa rin ako naniniwala na normal na sakit ito. Aba, nung nagpunta ako sa klinik nawala ang sakit ng tuhod ko. Pero nang umuwi na ako, sumakit na naman. Hindi ba ganun kapag kinukulam? Lola, ang sakit po talaga pasumpong-sumpong. Tigil-tigilan nyo na nga yan kakasabi na kinulam kayo. Wala namang mangkukulam dito sa atin Hoy, Nanding, hindi ako pinanganak kahapon. Alam kong pwedeng mangulam kahit nasa kabilang dagat pa. Bakit Lola? Dati ka bang mangkukulam at alam nyo? Ikaw talagang bata ka. Kung ayaw maniwala, bahala ka. Basta ako, kapag hindi umayos ang tuhod ko, pupunta ako kay Apo Dolor. Sige, bahala ka na Lola. Basta inumin mo yung mga gamot mo at saka yung vitamins ha. Medyo kinakabahan lang ako sa vitamins na ito Bakit naman? Vitamins lang naman yan baka imbis na katawan mo lumakas, baka sa bunganga mo umepekto. Lalo kang magkaroon ng maraming kaaway. Magbago ka na po kasi Lola, para hindi ka na kinakarma. Ba't napakabastos ng bibig mong bata ka? Kapag ikaw tumanda, baka hindi lang ganito maranasan mo. Sinasabi ko sa'yo. Ilang araw nang iniinom ni Aling Goreng ang mga gamot niya, pero hindi nagbabago ang kanyang nararamdaman. Lalong lumalala ang pananakit ng kanyang tuhod. Mas namaga pa ito at umabot na sa kanyang binti ang pamamaga. Hinahaplasan niya ito ng langis na benditado, pero tuwing gabi ay lalo siyang inaatake ng sakit. Pakiramdam niya ay may kung anong kumukutkot sa loob ng tuhod niya. Dahil hindi na siya mapakali, binalak niyang puntahan ang albularyong kilala niya. Pero bago pa man siya makaalis ng bahay ay nakaramdam siya ng sobrang pananakit ng tuhod. Napaluhod siya at kalaunay namilipit na lang sa sahig habang nagpipigil ng iyak. Namaluktot siya habang pinupukpok ang kamay ang kanyang tuhod.
Wisit, mukhang nakatunog ang animal ah. Talagang sinasalbahe ako. Kung sino ka mang walang hiya ka, hindi ka magtatagumpay sa ginagawa mo. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang nagkaroon na ng butas ang namamaga niyang tuhod dahil sa kakapukpok niya. Naglabasan ng mga nana at dugo. Maya-maya pa ay may paisa-isang uod na lumalabas. Nanginig na ang kanyang katawan dahil sa takot. Pinilit niyang gumapang para kunin ang kanyang cellphone na di-keypad. Nakakalat na yun sa sahig dahil sumambulat ang bag na bitbit niya nang bumagsak sa sahig. Hirap na hirap siyang kunin ang cellphone pero pinilit niya. Nang maabot na ito ay kaagad niyang tinawagan si Nanding pero hindi niya ito makontak. Ay nako, kamalas naman talaga oh. Ngayon pa siya hindi matawagan. Ano bang ginagawa ng batang yon? Saan ba siya nagpupunta at walang signal ang number niya? Paulit-ulit niyang tinawagan ng apo pero hindi pa rin niya makontak. Sa kakapilit niya ay nanlalabo na ang kanyang paningin at nangihina na rin ang kanyang katawan. Hindi na niya napigilan ng pangihina hanggang sa tuluyan ng pumikit ang kanyang mga mata. Nagising siya dahil nakaramdam ng mga tapik sa pisngi at yugyug sa kanyang katawan. May boses siyang naririnig na ginigising siya pero nahahaluan ito ng boses ng babaeng tumatawa ng matinis. Pilit niyang iminumulat ang kanyang mga mata. Nakita niya si Nanding na ginigising siya. Lola! Lola! Gising ka na? Oo, dilat na ako. Siyempre oo. Buti nakauwi ka. Kanina pa kita tinatawagan eh. Wala naman akong nare-receive na tawag eh. Paano wala kang signal? Lobat ba ang cellphone mo? Hindi po. Sadyang wala akong nare-receive na tawag. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit ka nakahiga sa sahig? Bumuwal ka ba? Siraulo ka talagang bata ka. Para kang hindi nag-grade 2. Natural bumagsak ako kaya nga ako nasa sahig. Alam nga naman natulog ako doon. Sino ba yung kasama mong babae at panay ang tawa? Po? Kasama? Sino naman ang iuwi kong babae? Wala naman akong jowa. Naririnig akong tumatawa kanina eh. Baka kung ano-ano na naririnig nyo dahil sa gamot. Epekto siguro ng gamot yan. Kamusta na po bang pakiramdam nyo? Dadalhin ko kayo sa doktor. Hindi doktor ang kailangan ko. Dalhin mo ako kay Apo Dolor. Kanina pupunta na sana ako doon kaya lang may pumipigil sa akin. Kaya bumagsak ako sa sahig kasi nahilo ako. Albularyo ang kailangan ko, Nanding. Kanina, sobrang sakit ng dalawang tuhod ko. Sa kakapukpok ko, nabutas at may naglabasang mga uod. Teka nga, ipapatingin ko sa iyo. Tingnan mo, gusto ko makita mo ang tuhod ko. Lola, kaya naman pala nagkasugat kasi pinag-ahampas mo eh. Pero wala namang uod na lumalabas ah. Nasugat lang. Kaya doktor ang kailangan mo at hindi albularyo. Hindi mo ba naiintindihan, Nanding? May sumasalbahe nga sa akin. Bakit ba ayaw mong maniwala? Ganyan ang sinasabi mo kasi nagigilty ka sa mga ginagawa mo sa ibang tao eh. Kaya pakiramdam mo sinasaktan ka nila. Itutulad mo sila sa'yo na walang pakundangan ng pagsasalita at masasakit. Alam mo la, tigilan mo na ang albularyo. Doktor ang kailangan mo. Sa doktor kita dadalhin. Napakatigas talaga ng ulo mo. Bakit ba ayaw mo ako sundin? Katawan ko naman ito. Alam ko kung ano nangyayari sa katawan ko. Kay Apo Dolor mo ako dalhin. Makinig ka sa akin, Nanding. Wala namang bisa ang mga gamot sa akin eh. Lalo lang lumalala sakit ko. O sige, ganito na lang Lola. Pagkatapos natin sa doktor, dumiretso tayo sa albularyo. Talagang mapilit ka eh. Para mapuntahan ng albularyo, pumayag na rin si Aling Goring na dumaan sila sa doktor. Kagaya nung una, binigyan na naman siya ng gamot para sa kanyang tuhod. May kasama pang sermon dahil lumala na ang tuhod niya dahil sa paulit-ulit niyang pananakit dito. Pagkatapos nila sa doktor, pinuntahan na nila ang albularyo. Ano ba ang ginagawa mo at nangyayari sa iyo yan? Bakit ang tindi naman ng pamamaga ng tuhod mo? Baka po sinasalbahe siya kasi salbahe din po siya eh. Ay, umayos ka nga, Nanding. Hindi ka ang tinatanong. Ay, siya nga pala. Paano mo sasagutin yon?
Ginagawa talaga ng mga mangkukulam at mambabarang ang trabaho nila dahil sa inggit. Ano naman ang kaingitan nila sa iyo, La? Tumahimik ka! Alam mo, Apo Dolor, kaya ako nagpunta dito para malaman kung sino ang sumasalbahay sa akin. Tingnan mo nga ang tuhod ko. Ordinaryong sakit pa ba ito? Magang-magana hanggang sa dulo ng daliri. Hindi na nga ako makapagtsinelas ng maayos eh. Tapos sa gabi, sobrang sakit. Parang may kumakalikot sa loob. Tapos nilabasan pa yan ng uod. Uod ba ka mo? Talaga ba? O sige, kung talagang may nambabarang sa'yo, malalaman natin yon. Sandalit gagawa ko ng ritual. Nagsagawa ng pagtatawas ang albularyo para malaman sa kandila kung talagang may nananalbahe kay Aling Goreng. Dahil hindi naman siya nakakaramdam ng presensya na may nambabarang sa kanya. Pero malinis ang resulta ng pagtatawas ng albularyo. Wala namang lumalabas na kahit na ano dito sa pagtatawas na ginagawa natin. Eto, tingnan mo ang kandila. May nakikita ba kayo? Tiningnan ni Aling Goreng ang luha ng kandila na namuo. Paano ka naman makikita? Luha lang ng kandila yan. Ikaw itong may kakayahan, dapat ikaw itong nakakakita. Wala nga akong nakikita kasi walang nangyayaring pambabarang. Kung meron yan, tsak may makikita ka. Lumala lang ang sakit ng tuhod mo dahil sa pananakit mo dyan. Tingnan mo, nakasugat na. Sundin mo na lang ang payo ng doktor. Ay nako, wala ka rin palang kwenta. Dinaig ka pa ng mambabarang na yon. Ayaw niyo akong paniwalaan eh. Ako nga itong nakakaranas, ang titigas ng ulo niya. La, wag na kasing ipilit ang wala. Umuwi na tayo. Sa bahay mo na lang po paggalingin yung tuhod mo. Kahit labag sa loob ni Aling Goreng ay umuwi na rin sila. Walang mapaglagyan ng inis niya dahil sa nangyari. Lalo siyang nanggalaiti sa mambabarang. Nadamay na rin sa inis niya ang albularyong pinuntahan nila. Hanggang sa bahay ay wala siyang tigil sa kakadaldal. La, pwede ba? Tama na. Naririndi na tenga ko sa kakadaldal mo eh. Kung talagang binabarang ka, baka sa susunod bibig mo naman yung pamagain. Sige ka. Ako nga tigil-tigilan mo, Nanding. Gustong-gusto mo rin ako nakakaganito, ano? Ikaw naman ang nananakit sa sarili mo, Le. Imbis na alagaan mo, sinasaktan mo pa. Kapag ako talaga nakahanap ng mas mahusay na albularyo, makikita niyang mambabarang na yan. La naman, bahala ka na nga. Matulog na lang tayo. Dahil sa karamdaman ni Aling Goreng, magkasama na silang natulog ni Nanding sa iisang kwarto. Nahihimbing si Aling Goreng nang maramdaman niyang may nakadagan na mabigat sa kanyang dibdib. Hindi siya makagalaw. Hirap na siya sa paghinga. Panay ang ungol niya. Pinipilit niyang lakasan ang ungol para magising si Nanding. Maya-maya ay nagising na nga ang kanyang apo at dali-dali siyang niyugyog. La, gising! Binabangungot ka! Ilang yugyug ang ginawa sa kanya ni Nanding at ang nagpagising sa kanya ay ang madaganan nito ang namamaganyang tuhod. Aray, umalis ka dyan. Alisin mo ang siko mo sa tuhod ko. Masakit. Siraulo ka talaga, Nanding, oh. Puputulin mo yata ang tuhod ko eh. Ay, sorry naman. Umuungol ka kasi. Hindi ako binabangungot. Ramdam na ramdam kong may nakadagan na mabigat sa dibdib ko. Hirap na hirap akong huminga. Gusto yata talaga akong patayin ng siraulong mambabarang na yon. Mambabarang na naman? Ikuha mo na lang ako ng tubig. Nanunuyo ang lalamunan ko. Kokontra ka na naman eh. Nakailang basong tubig na si Aling Goreng pero hindi pa rin naaalis ang panunuyo ng lalamunan niya. Nabubunsol na siya ng tubig kaya itinigil na lang niya ang pag-inom. Pinilit niyang ibalik ang pagtulog pero hindi na niya magawa. Nararamdaman niyang sumasakit ang kanyang tiyan. Lang yan naman talaga, oh. Tiyan ko naman ang sumasakit ngayon. Dahil tulog si Nanding, pinilit niyang bumangon para magpunta sa banyo. Pakiramdam niya kasi ay marami siyang ilalabas na tubig dahil sa dami ng kanyang nainom. Pero pagdating sa banyo, para siyang may UTI.
Hindi siya makaihi pero panay ang sakit ng kanyang tiyan. Walang ya, pinapatay ang katawan ko ng paunti-unti. Talaga naman, bukas ka sa akin baklita ka. Hindi ako papayag sa ginagawa mo ito sa akin. Kinabukasan, maagang kinalampag ni Aling Goring ang gate ni Beverly. Hindi niya ito tinantanan hanggang hindi siya harapin. Hoy, tanda! Madaling araw na akong umuwi. Nambubulaw ka na naman kagad eh. Ano bang sadya mo? Madaling araw ka nang umuwi o madaling araw ka nang natulog? Alam mo bang madaling araw din akong sinumpong ng sakit ko? Nag-oorasyon ka nung oras na yun, ano? Dinagdagan mo na naman ang sakit kong baklita ka. Una, tuhod. Ngayon naman, tiyan. Tapos sa susunod na bukas. Hoy, bakla! Alis-alisin mo itong sakit na nilagay mo sa katawan ko. Kapag ako'y namatay dahil sa pangungulam mo, hahatakin ko talaga yung paa mo. Kahit sa impyerno pa tayo mapunta. Ay, Diyos ko! Hindi ka pa rin tapos sa issue mong yan, Aling Goring. Matanda ka na kaya hindi kita pinapatulan pero alam mong pwede na kitang idemanda sa pinagsasabi mo. Nagbibintang ka ng walang basihan. Eh kung ayaw mong pagsabihan kita, alisin mo ang mga sakit na ito. Kitigilan na kita kapag ginawa mo yon. Eh bakit mo naman sa akin pinapaalis yan? Malay ko ba dyan, no? Di naman ako doktor para gamutin ka. Ay nako, alam mo tanda. Karma mo na yan. Hindi ka nakukulam, hindi ka rin nababarang, kinakarma ka na. Ang sama kasi ng ugali mo eh. Bagay talaga sa iyong pagkademonyita mo. Sige, ituloy mo pa. Habaan mo pa yung sungay mo para lalo kang magkasakit. Lumala pa sana yung sakit mo. Kita mo na, lumabas din sa bibig mo na ikaw ang gumagawa nito sa akin. Sugo ka talaga ng satanas, baklita ka. Ay naku, ewan ko sa iyo, no? Nang magising si Nanding dahil sa ingay ng dalawa, dali-dali niyang pinuntahan si Aling Goring para awatin ito. Naku Nanding, pagsabihan mo yung lola mo ha, napupuno na ako sa kanya. Kaunti na lang talaga papatulang ko na yan. Kung ayaw mo magkagulo dito, kandihan mo yung lola mo sa loob ng bahay nyo para hindi makalabas. Ay nako, pasensya na talaga Beverly ha. Kakausapin ko na lang si Lola. Bakit ako ang kakausapin mo? Bakit hindi yung mambabarang na yan? Lola, pwede ba? Tara na sa bahay. Napakatigas naman talaga ng ulo niyo eh. Pagka-uwi nila ng bahay, galit na si Nanding kay Aling Goring. Hindi siya umiinto sa pagsisermon sa kanyang lola. Hindi naman kumikibo si Aling Goring. Pinapalagpas niya na lang ang sinasabi ni Nanding sa dalawa niyang tenga. Nag-iisip siya kung paanong mahuhuli ang binabaing kapitbahay sa ginagawa nitong pambabarang sa kanya. Ilang araw na ang lumipas at palala na ng palala ang kalagayan ni Aling Goring. Hindi na rin gaanong nakakapasok sa trabaho si Nanding dahil sa pag-aalaga sa kanyang lola. Tinawagan na rin niya ang kanyang ina na nagtatrabaho sa abroad para ipaalam ang kalagayan ng matanda. Kung saan-saang doktor na niya dinala si Aling Goring pero puro gamot lang ang ibinibigay ng mga ito. Hindi matukoy kung saan nagmumula ang pamamaga ng katawan ng matanda. Buong katawan nito ay namamagana. Naamoy na rin ni Nanding ang mabahong amoy ng kanyang lola. Para na itong naaagnas na bangkay kahit buhay pa. Kahit ang bibig nito ay naglalabas na rin ng mabahong amoy. Hindi na rin makalagad ng maayos ang matanda. Isinasakay na lang niya sa wheelchair para madala niya sa ibang lugar upang ipa-check up. Ilang araw na silang kung saan-saan nagpupunta. Kahit ang ilang mga albularyong pinuntahan nila ay wala ring makitang pambabarang o pangungulam na ginagawa sa matanda. Nang umuwi sila ng bahay mula sa huling albularyo na pinuntahan nila, awang-awa siya sa kanyang lola. Noon lang niya ito nakitang nanahimik at halos mawalan na ng pag-asa. Ang matapang na matanda ay nakitaan niya ng panlulumo. Dalhin mo ulit ako kay Apo Dolor, Apo. Mahusay na albularyo yon. Baka ngayon makita na niya ang sakit ko. Baka maniwala na siyang may sumasalbahay sa akin. Huli na ito, Nanding. Kapag wala na talaga, hayaan na natin. Hindi na ako mangungulit. Baka nga kapalaran ko na ang nangyayaring ito.
Baka nga tama ang baklitang yon. Baka nga kinakarma na ako. Sige po, Lola. Bukas po pupuntahan natin siya. Sige na po, magpahinga na po muna kayo. Napagod na kayo sa dami ng pinuntahan natin. Habang nagpapahinga kayo, lilinisin ko yung sugat niyo sa tuhod. Mula nang magkasugat ang tuhod ni Aling Goring, lalo itong lumala. Nangingitim na ang paligid ng sugat na parang nabubulok na laman. Nilinis niya yon ng alkohol, pagkatapos ay nilagyan ng betadine. Nang lalagyan na niya ng benda, nakita ni Nanding na may gumagalaw sa sugat. Pinahiran niya ng bulak dahil iniisip niya na baka may lalabas na nana. Pero laking gulat niya nang may lumabas na uod sa sugat. Ha? Hala, ano to? Bakit, Apo? Ano yon? Anong nakita mo sa sugat ko? Uod po, Lola eh. May lumalabas na uod. Matagal ko nang sinasabi sa iyo na may lumalabas talagang uod dyan. Ayaw mo kasing maniwala. O ngayon, naniniwala ka na binabarang ako. Lola, hindi porkit may uod binabarang na. Ang sugat kapag hindi naghihilom tapos nalalangawan, inuuod talaga. Bahala ka na kung ano ang iniisip mo. Nasanay na rin ako sa sakit ng katawan ko. Nagsasawa na akong dumaing. Hayaan mo nang kainin ng uod ang buong katawan ko para matapos na ang lahat. Sa puntong yon, dalong naawa si Nanding sa kanyang lola. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Dinala na niya si Aling Goring kay Apo Dolor. Ilang minutong siniyasat ng albularyo ang matanda dahil wala talaga itong nakikitang bakas ng pambabarang. Pero alam niyang hindi ito ordinaryong sakit. Alam niyang may kinalaman ng karunungang itim sa sakit ni Aling Goring. Nanding, Ano po yun, Apo Dolor? bumalik ka na sa bahay ninyo. May kutob akong nasa bakuran ng bahay ninyo ang sagot sa nangyayari sa lola mo. Po? Papaano po? Palagay ko'y may nagtatanim ng sumpa sa kanya para hindi makita ang pambabarang na ginagawa sa katawan niya. Ginagawa yon sa isang bagay kagaya ng manika o kahit na anong bagay, tapos ibinabalot sa telang itim. Inurasyonan yon saka ibinaon sa lupa na pag-aari ng biktima. Hanggat hindi nakukuha ang bagay na yon, palagi yung dadasalan. Gagawin yon hanggang sa tuluyang mamatay ang biktima. Bilisan mo, Nanding. Hanapin mo na ang bagay na yon. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras. Sa kalagayan ng lola mo, hindi na siya magtatagal. Kinabahan na si Nanding sa mga sinabi ng albularyo. Dali-dali siyang umuwi at ginalugad ang bakuran nila hanggang sa makakita nga siya ng telang itim na nakabaon sa lupa. Binuksan niya yun at tumambad sa kanya ang isang panyo na may nakatusok ng malaking pardible. Dali-dali niya itong dinala sa albularyo. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali. Tinaniman ka nga ng sumpa, Goring. Alam mo kagad kung sino ang gumawa. Gantihan mo ng pinakamalupit ang walang yang yon. Hindi na natin malalaman kung sino ang gumawa nito. Ang magagawa na lang natin ay putulin ng sumpa para gumaling ka na. Walang iya. Hindi malang ako makakaganti pagkatapos ng lahat. Lola, sa kalagayan mong yan, pagganti pa rin ang nasa isip mo. Pwede ba tumigil ka na? Magpakabait ka na, utang na loob. Baka sa susunod tuluyan ka na talaga nila. Wala namang ibang gagawa niya kundi yung mga tinalakan mo at pinagbintangan ng kung ano-ano. Para matigil na ang lahat ng ito, tumigil ka na rin. Sa iyo naman ito nagsimulang lahat eh. Lola, mawalang galang na. Matanda ka na. Mamuhay ka na lang ng tahimik, pwede? Makakaligtas pa rin talaga ang baklitang yon. Hindi bale, naniniwala naman siya sa karma. Ay naku naman, Lola. Baka nga tama ka mo siya. Baka itong nangyayari sa iyo ang karma mo. Ikaw, Nanding, mula sa simula hindi mo na ako kinampihan. Ako ang lola mo.
Hindi pa ba sapat itong nasasaksihan mong kalagayan ko para kampihan mo ako? Lola, paano kita kakampihan? Alam na alam ko ang kasamaan mo. Kaya pwede ba tama na tumigil ka na? Baka yung panggagamot ni Apo Dolor hindi tumalab. Baka kailangan dito yung mabuti ang budhi. Kapag ganun, tatawagan ko na si nanay para matanggap na niya yung mangyayari sa'yo. Sira ulo ka talaga. Hindi pa ako sumusuko pero pinapatay mo na ako. Sinaway na sila ng albularyo. Sinimulan na nito ang pagkontra sa sumpang nakalagay sa panyo. Panyo ko yan na. Matagal nang nawawala yan. Kaya pala nawala kasi ginamit nila sa pagpapahirap sa akin. Hindi ko na matandaan kung sino ang nagnakaw niyan. Humanda siya kapag naalala ko kung sino siya. Lola, tahimik na. May nagdarasal oh. Matapos dasalan ni Apo Dolor ang mga ginamit sa paglalagay ng sumpa, sinunog niya na yon. Nang maging abo na ang mga ito ay kumuha siya ng kaunting abo at inihalo sa langis. Pagkatapos ay ipinahid niya ng pakrus sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Aling Goring ang langis na may dinurog na abo. Nilagyan din ni Apo Dolor ang tiyan ni Aling Goring pati ang tuhod. Maya-maya ay naglabasa na ang mga uod sa ugat ng tuhod ni Aling Goring. Panay ang sigaw na matanda dahil sa sakit. Namimilipit din siya. Pawis na pawis at pinamumutlaan ng balak. Damang-dama ni Aling Goring ang mga uod na naglalabasan sa kanyang sugat. Ilang minuto rin ang nakalipas bago tuluyang naubos ang mga uod. Patay na ang mga ito kapag bumabagsak sa sahig. Nakadama ng ginhawa si Aling Goring matapos siyang gamutin ni Apo Dolor. Gumaan ang aking pakiramdam. Salamat sa Diyos. Hindi pa rin niya ako pinabayaan. May awa pa rin siya sa akin. Akala ko talaga ay mamamatay na ako. Binigyan pa niya ng ikalawang pagkakataon ng masamang damo. Abay, namumuro ka na talaga, Nanding. Malapit ka nang buminggo sa akin. Magtutuloy-tuloy na ang iyong paggaling. Ituloy mo rin ang pag-inom ng gamot na bigay ng doktor para mas bumilis ang iyong paggaling. Ngayon, tama si Nanding. Kung kinaiinisan ka ng mga tao dahil sa ugali mo, abay magbago ka na. Pabayaan mo na mga taong sa tingin mo ay nanakit sa iyo. Kasi kapag hindi mo sila tinantanan, baka sa susunod, hindi ko na magamot o makontra ang sakit na ibinibigay sa iyo. Kasi ang kakayahan nila at ang sakit na ibinibigay nila, mas tumitindi yan. Mas mainam nang mag-ingat ka kaysa ikaw na mismo ang maglagay ng sarili mo sa kapahamakan. Oh, Lola, ano masasabi mo? Oo na. Marami pong salamat sa pagpapagaling mo sa lola ko, Apo. Hayaan nyo, ako na magdidisiplina sa kanya. Kapag hindi niya binago ang ugali niya, hahayaan ko na siyang isumpa uli ng mga taong may galit sa kanya. Hindi ko na siya dadalhin sa inyo para ipagamot. Salamat po talaga sa tulong niyo. Sige, umuwi na kayo. Iuwi mo na ang lola mo para makapagpahinga siya. Mula ng araw na yon, hindi na gaanong naglalalabas ng bahay si Aling Goring. Patanaw-tanaw na lang siya sa labas. Hindi na rin niya kinakausap si Betty dahil hindi pa rin maalis sa isip niya na ito ang sumalbahi sa kanya. Pero natatakot na rin siya dahil baka ulitin sa kanya ang pagsusumpa. Kaya nanahimik na lang siya sa loob ng bahay. Wakas!